Evangeline? Nagtataka siyang tiningnan ng kaibigan. Kainin mo yan. Asikasuin mo sarili mo. Wala kang ibang pupuhunan dito. Katawan mo lang. Nakagat niya ang ibabang labi at parang gustong maiyak. Kahit galit ang babae, concern pa rin to sa kanya. Salamat at sorry kanina, Vange. Ninirapan siya nito. Huwag kang tatanga-tanga ulit. Ayoko matanggal ka dito dahil may anak ka at kailangan mo itong trabaho. Kakaumpisa mo pa lang kaya please lang mag-ingat ka nga ulit. Sorry talaga, Vange. Bumuntong hininga ang kaibigan. Guys, sana lang walang reklamo na dumating si manager bukas. Sa lahat na nakasabay mo, ang may-ari ng hotel pa talaga, ha? Namilog ang mata niya sa narinig. Ha? Iritadong lingon niya si Evangeline. Oo, may-ari ng hotel ang kasabay mo kanina. Natulala siya. Mapapagalitan ba siya? O baka naman mapatalsik pa? Sinisikap niyang wag malit at sobrang aga niyang mga araw-araw. Dahil matakot siyang baka matanggal siya. Tapos yung tungkol lang pala sa elevator ang magpapahamak sa kanya. Tama nga si Evangeline, ang tanga-tanga niya nga talaga. Dapat sumunod na lamang siya sa mga utos ng kaibigan eh. Sana nakinig na lamang siya. Di ba rin nang mahuli siya? Napapailing si Vange sa tuwing nagkakasalubong sila. Problemadong mukha nakapaskil parati sa kanya habang nagtatrabaho. Sana man lang umabot siya sa kinsenas para may makuha naman siya kahit konti sa pinagsikapan niya. Para may magamit pa siyang pera kapag nag-apply siya sa iba. Patay kang bata ka. May kasalanan ka pala. Humalakak si Rodan na magkita sila. Sobrang tuwa pa ni Rodan na nabalitaan tungkol sa nangyari kahapon. Ito malamang ang unang bubong halit ng tawa kapag napatalsik siya mamaya. Panay nga lang siya lingon sa gawin ng manager nila. Tuwing mababa siya para ihatid ang laundry sa laundry house sa baba. Hindi rin siya makakain ng maayos ng break time. Pinagdarasal niya na lang na sana hindi na siya ulit papalpak ngayon. Tahimik na nagkakape si Enzo sa may poolside. Sa likod lang yon ng hotel. Pabalik-balik siya nagdadrive mula sa kabilang side. Tumunog ang phone niya na makaahon siya. Pinasadahan niya ng daliri ang basang buhok at pinindot ang phone para masagot. May babaeng panay sulyap sa gawin niya kanina pa. The girl is wearing a red thong and a lacy bra with a bronze skin color and towering height. Pang modelong dating. Kung ibang lalaki baka nahipnotismo na siya. Pero siya si Enzo Vitiello. Girls kneel for him, not him. Ang mga ganitong ganda at karisma hindi na bago pa sa kanya. Hindi na maramdaman ng excitement. Boss, sumakay na ng aeroplano via New York ang target natin. Balita ng tauhan niya sa kanya. Umigting ang panga niya sa narinig. How about your man? Nakasunod na siya, boss. Iisa sila ng aeroplano sinasakyan ngayon. Sumimsim siya ng kape bago nagsalita. Pasabugin ang eroplano. Pero may mga madadamay, boss. Do I have to care? Putol niya sa natamemeng tauhan niya. Make sure mabalitaan ko mamaya sa TV ang pagsabog. Binaba niya ang phone at nagpatuloy sa pagsimsim ng kape. Bakit di naninibago pa rin ang tauhan niyang yon? Di pa ba sanay ang mga ito? Ganun na siya dati pa. Napansin niya ang babaeng panay sulyap sa gawi niya. Sumenya siya gamit ang kamay at agad sumulpot sa gilid ng mga tauhan niya. Give me that girl. She needs that. Tinuro niyang nagpapapansin na babae. Napalunok ang tauhan niya pero halatang gustong gusto rin gawin ang iniuutos niya. Halata sa mukha ng babae ang excitement dahil nakalang siya ang gagamit dito. Not him but his bodyguard. Pagod siya ngayon kaya hindi siya mapapagbigyan ng kahit na sinong lalapit sa kanya. Umupo siya sa sun lounge nang mapansin ang malit na babaeng tila nagbukang pagong dahil sa binubuhat ng mga labahin sa likuran. Paano niya makakalimutan ang itsura ng babaeng to? Ito lang naman ang babaeng kauna-unahang nandemanda sa kanya sa elevator. Ang babaeng mahilig gumamit ng guest elevator at ilang beses niya nang nakita. Napatingin siya sa fire exit na hagdan. Halatang doon duman ang babae imbes na sa likuran. Di niya alam bakit pero bigla siya natawa ng mahina. Kung spy man ang babaeng ito, mukhang napahirapan ito ng husto dahil sa assignment ito. Pero mukhang hardworking naman at napanindigan nga ang pagiging kunyaring room girl. Nag-enjoy siya sa panonood. Serena? Biglang namutawi sa bibig niya ang pangalan ng babae. Nabasa niya ang name tag nito sa damit nung magkasabay sila sa elevator. Sounds old for a cute little girl like her. Lalapit ka rin sa akin. May kasiguraduhan sa boses niya. Sinundan niya ng tingin ng babae hanggang sa narating nga nito ang laundry house. Inatid niya to ng tingin. Hanggang nakarating nga ito ng laundry house. Umakit ulit ang babae sa fire exit. Nakahinga na maluwag sa sirena nang umabot na
Ang out sa trabaho, hindi pa rin siya pinapatawag ng manager. Di niya alam kung nareklamo na siya ng may-ari. Sana naman makalimutan na yun ng owner. Dumating ang pangalawang payroll nila mula ng unang pasahod. May matatanggap na rin siya. Isang buwan at bilis ng panahon hindi na mamalayan, makakatanggap na siya ng unang sahod niya. Ito na ang pinakamalaking perang mahahawakan niya. Sus, 2K lang ang tatanggapin ko. Yung 2K itabi mo yan at kaya gumela kayo ng anak mo. Aba, day off mo ngayon. Bukas balik trabaho na naman ulit. Ani Nanay Lolita, hindi niya akalaing hindi tatanggap si Nanay Lolita ng buong 4K. Nabuwa ng isasahod niya dito para sa pagbabantay kay Liam Gabriel. May pambayad pa siya sa bahay at pagkain nila. May panggala pa. Gamay ni Vanjie ang lugar at mas mag-enjoy sila kung may kasama silang may alam na pupuntahan nila. Nabila niya rin sa wakas ang anak niya na laro ang sasakyan. Di niya mapigilang mapangiti na makita ang mangha sa mga mata ng kanyang anak habang hawak sa kamay ang kauna-unahang laruan nito. Sa sunod, bibigyan kita ng mas maganda pa dito. Sa ngayon, ito muna ha. Hinimas niyang ulo ng anak na hindi matanggal ang mata sa laruang hawak. Pumasok sila sa kanilang fast food chain. Kumain ng mga pagkain di nakain ng ina niya nung nasa bundok pa lamang sila at kapos pa lang sila sa pera. Ngayon, pwede niya nang bilhin ang naman gustuhin ng anak at para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Ang gaan sa kanyang pakiramdam. Kumakain sila ng fries ni Evangeline habang tinatanong nila si Liam Gabriel na pinatatakbo ang larang sasakyan sa sahig ng mall. Alam mo, Serena, parang pamilyar ang mukha ng anak mo. Biglang nais sa tinig ni Evangeline. Ha? Anong pamilyar? Para kasing nakita ko na yung kamukha niya eh. Saglit na nag-isip si Vanjie. Napangawi ito at napapailing. Imposible naman yun. Malayong agwat niya yung lalaking yun eh. Mahirap maabot yun kaya imposible talaga. Kurot noong pinagbasta niya lang si Vanjie. Hindi niya rin maintindihan kung anong pinagsasabi nitong kaibigan niya. Hindi naman common ang feature sa Liam Gabriel, pero nakakapagtalaga talaga. Magkapareho sila ng itsura. Sino bang tinutukoy mo, Vanjie? Parang kinakausap lang ni Evangeline ng sarili. Nandyan naman siya pero pinili pang kausapin ng hangin kaysa siyang harapin. Wala. Huwag mo na isipin yun. Nag-overthink lang siguro ko. Nag-change topic na rin agad ang kaibigan niya. Napansin niyang tumakbo papunta sa kanya si Liam Gabriel. Nakangisi na habang hawak ang toy truck sa kabilang kamay. Mama! Niyakap nito tinalikan sa noo. Pinagmamasan niyang mukha ng anak. Lahat ng features mula sa mata hanggang sa bibig, nakuha lahat ng bata sa ama. Walang pinagkaibang itsura sa ama nito. Kaya kung sino man ang namumukha ng kaibigan niya sa anak niya, imposible talaga. Dalang ama ng bata mahirap maabot at napakahirap lapitan. Imposibleng makarap itong isang Enzo Vitiello. Pagod na pagod si Liam Gabriel nang umuwi. Tulog agad ang bata na makauwi. Pero yakap ito sa kabilang braso ang kanina pang nilalarong toy truck. Sa kabila ng pait na sinapit niya sa kapatid niya, may mga taong nandyan para gabayan siya. Hindi siya pinagkaitan ng tulong at pagmamahal mula sa itaas. Kung sino pa yung mga taong di niya kaano-ano, ito pa ang tutulong sa kanya sa oras na gipit na siya. Samantalang ang pinakamamahal niyang kapatid ay siya pang nagpahamak sa kanya. Pero sa kabila ng lahat, pinagdarasal niyang sana bumalik na ang katinoan ng kapatid niya. Gusto niya nang buuin ang pamilya niya kasama ni Danica. Gusto niya ibalik ang lahat-lahat sa dati. Kinabukasan, balik trabaho na ulit. Medyo maganang araw niya kahit medyo dagsaan ang guest sa araw na yon. Pagod na siya pero masaya pa rin. Dumaan na lang siya sa elevator pero hindi na sumagi sa isip niya na sumakay sa guest elevator. Buti naman, ani Evangeline. Nang mapansing nilang pasan niyang elevator, magkasabay silang tutungo na ngayon paakyat sa 5th floor. At habang padaan sila sa guest elevator, tila nag-slow-mo ang lahat. Dahil habang pasara ang guest elevator, unti-unting natatakpan ng pinto ang itsura ng binata na seryoso nakatayo sa loob ng elevator. Tila nabato siya sa kinatatayuan na makita ang itsura ng lalaking matagal na nang iniiwasan. Si Enzo Vitiello. Hindi. Naiusal niya sa kawalan. Serena? Kurot ang noo ni Vanjie nang balingan si Serena sa likuran. Huwag ka na kasi dyan sa elevator na yan. Baliw ka talaga. At tinila ni Evangeline ang wala sa sariling si Serena. Inakala ng kaibigan niyang balak nila namang sumakay sa elevator ng mga guest pero hindi. At hindi niya yun gagawin. Hindi siya lalapit kay Enzo. Pero bakit nga ba nandito ang lalaki? Sana nga lang hindi ito totoo. Hoy, ayos ka lang? Sinik ko siya ni Evangeline. Medyo nagulat siya dahil sa lalim ang iniisip. Oo, Vanjie. Sabay tango. Namamalikmata lang siguro siya.
Imposibleng hanggang dito sa hotel na pinagtatrabahuhan niya makakasunod pa si Enzo dito. Pero baka guest din dito sa hotel. Mas lalo tuloy siyang kinabahan. Baka biglang magkita ulit sila ng lalaking yon. Hindi niya naman pinaalam dito tungkol sa anak nila. Pero dahil guilty siya kaya't ganito na lamang siya mag-react ngayon. At saka, may pakialam ba si Enzo sa bata? Hindi niya alam. Mayaman si Enzo, pero wala siyang balak lapitan to para hinga ng sustento. Kaya naman niyang buhayin ng anak niya At sa uri ng buhay meron ito, hindi niya hahayaan ang anak niyang makalapit sa mga ganong uri ng tao. Gaya ng ama ng anak niya. Mabubuhay ang anak niya sa paraan na gusto niya kahit wala itong kinikilalang ama. Natigilan siya na makitang pulang dugo sa bedsheet sa silid na nilinisan niya. Agad bumuhos ang alaala ng mga panahong naghahasa siya at ang mga sinabi ni Danica sa kanya. Tila nagbalik lang ang sakit sa dibdib niya dahil sa mga alalang yon. Tinanggal niya ang bedsheet at pinilitan niya ng malinis. Hindi ka talaga sasama? Kahit ngayong gabi lang. Nandun naman si mama Pagka-uwi mo mamaya, panigurado tulog na rin yung anak mo. Umiling siya at bahagyang umiti. Hindi na, Vanjie. Hindi pwedeng matagalan ako. Hay nako. Hala, sige. Ikaw bahala. Ayos lang talaga na ikaw ang tatapos dyan. Tinuro nito ang panghuling silid na lilinisan nila. Tumango siya. Sasabay na si Evangeline sa ibang trabahante ng hotel ngayon. Club daw ang punta ng mga ito. May nag-birthday kasi sa kasama nila at sa club magpa-party. Siya lang tong hindi sasama. Nagtitipid siya dahil balak niya makabili tayo lang ng lote. Hindi siya pwedeng magwaldas ng pera at di niya rin talaga ugali ang ganoon. Mabilis tinapos niya ang paglinis sa huling silid at namang babandang alas 9 na ng gabi, ibinalik niya na sa stockroom ang trolley niya at nagsimula na rin magtanggal ng apron. Pero nagulat siya nang biglang tumunog ang telepono sa labas ng stockroom. Dali-dali niyang sinagot ang tawag. Hello? Umakyat ka dito sa top floor ngayon. May lilinisan ka. Dire-diretso lang utos ang lalaki sa kabilang linya. At saka sa top floor, ayun ang VVIP Di na siya makapagreklamo dahil pinutol agad ng lalaki sa kabilaan tawag. Napabuntong hininga siya ng sulyapan ng damit niya. Magbibihis dapat siya dahil uuwi na pero inuutusan siya ngayon at wala siya magagawa. Sabi ni Evangeline may-ari ng hotel na nasa top floor ng building. May-ari mismo may request sa kanya. Kinuha niya ulit ang trolley niya at nagtungo na sa elevator upang umakyat na sa top floor. Para na rin makabawi sa mga kapalpakan niya na nakaraan. Mas mabuti na rin nga na wag na siyang tumanggi. Ngayon, pinindot niya ang doorbell na makarating sa malaking double door sa malaking silid. Tinted ang glasol sa labas at napaka-eleganteng tingnan ng lugar. Marble ang sahig, may mahaling chandelier sa entrance. Mataas ang ceiling at carpeted ang lakaran palapit sa main door. Nahihiya ang paa niyang umapak sa lugar na yon. Bumukas ang pinto at ilang minuto nagdaan. Nakayokong pumasok agad siya. Matapos, bumungad sa kanya ang tauhan na bulky ang katawan. Nasa banyo siya. Imporma ng tauhan ito. Sumunod agad siya sa lalaki. Medyo kabado rin siya kasi nga mismo may-ari ang haharapin niya ngayon. Naliligo po ba siya? Umiling ang lalaki. Hindi. Napalunok siya. Medyo seryoso at formal ang boses ng tauhan nito. Nakakailang makipag-usap. Sinundan niya ng tingin ang lalaki na may kunin itong damit sa closet at inilapag sa kama. Pasukin mo sa banyo. Ikaw nang bahala mag-asikaso sa kanya. Nalilito siya sa sinabi nito. Magtatanong sana siya pero biglang may itinuro ito sa kama. Yan ang damit niya. Yun lang at biglang nag-walk out. Bahagya pa siyang natulala. Parang di agad nag-sink in sa utak niya ang mga sinabi nito. Namangha siya sa laki at interior design ng malaking banyo. Babasag ang dingding ang bubungad sa pagpasok mo. Tanaw ang mga city lights. Relaxing ang vibes dahil sa mga glass wall na ginawang dividers na may mga scented candles. Di may pagkakailang napakayaman ng may-ari base sa lugar. Para kang pumasok sa isang magarabong banyo ng palasyo. Kaya lang natigilan siya nang mapansin ng lalaking nasa malaking bathtub. Nakaloblob ang kalahating katawan sa tubig na may rose petals. Nakadamit pa ito. Suot ang long sleeve na maroon na nakatupi ang manggas hanggang sa siko nito. Nakalaylay ang ulo nito at tila lantang-lantang katawan at nakatulog lang sa bathtub. Agad siyang naghagilap ng tuwalya at lumapit sa bathtub. Sinabi ng tauhan dito kanina na siya na ang bahala sa lalaking to. Akma magsasalita na siya nang matitigan niya ang mukha ng lalaking nakalublob ngayon sa bathtub. Sa gulat na bitawan niya ang tuwalyang hawak. Bakit? Napatakip siya sa bibig. Bakit nandito si Enzo Vitiello? Bakit nakikita niya ito ngayon? Bakit nasa harapan niya ito? Nadepe na ang hulma ng panga ng binata habang nakatingala at pikit ang talukap na may malagong pilikmata.
Bahagyang nakaawang ang mapupulang labi nito. Wala ka mapipintas dito kahit payatas ang anggulo mo tingnan. Kung pisikal na anyo man lang ang pag-uusapan at di niya akalaing ito ang mga ama ng anak niya. Ilang saglit dumustos ang katawan ng lalaki. Hindi na lang kalahating katawan nito ang kinakain ng tubig kundi ang buong katawan. Baka kapag hinayaan niya itong lumubog baka malunod pa. Natatarantang agad niyang hinawakan sa braso ang lalaki para pigilan ang katawan sa tuluyang paglubog. Para siyang mapapason na maramdaman sa kamay niya ang matigas itong braso. Ngayong mas lalong malapit sa palingin niyang itsura ng lalaking to, mas naging klaro sa kanyang perpektong hugis ng mukha nito. At mukha itong mabait kapag tulog. Base sa laki ng katawan halatang di niya ito kayang itayo. Sana pala nagpatulong na lang siya kanina sa tauhan nito sa labas. Wala siyang choice kundi gisingin to. Amoy niya pa man din ang alak sa hininga nito. Ibig sabihin lasing pala kaya ganitong ayos ito ngayon. Sir? Sir? Niyugog niya ng bahagya ang braso nito pero isang ungo lang ang sinagot nito. Di niya alam na pati pala ang pagbibihis sa mga lasing sa hotel na ito, cargo rin nilang mga room girl. Sir? Nag-aalangan man siya nilakasan niyang paggugog dito. Pero imbes gumising kumilos pa ito. Dahil sa pakilos muntik na itong lumubog ng tuluyan sa tubig. Pero mabilis siya nakapasok sa bathtub upang iangat ang katawan ni Enzo. Gulat at napatulala siya nang ma-realize ang ayos niya. Nakayakap siya dito at nakalublob na rin sa bathtub. Hindi siya agad nakakilos at tuliro. Hindi niya alam ang gagawin. Anong gagawin niya ngayon? Mas lalo lamang siyang nahihirapan sa posisyon niya. Sinikap niyang maiangat ito at sabay sampay ng kabilang braso nito sa kanyang balikat para makabelo siya. Hinila niya ito palabas ng bathtub at naghahabol na siya ng hininga. Nang tuluan niya na ito na ialis mula sa bathtub, nakadapa na ito sa marble floor at tulog pa rin. Grabe ang bigat-bigat mo. Di niya na kaya ang bigat ito kaya't magpapatulong dapat siya sa tauhan nito. Pero paglabas niya wala siya mahagilap na maaaring hinga ng tulong. Mag-isa na lang pala siya. Iniwan na siya ng lahat. Bumuntong hininga siya nang bumalik sa banyo. Wala ulit siyang choice. Kailangan itong alalayan hanggang sa kama. Bagsak ang balikat at sinimulan niya na itong itayo. At halos maputol ang hininga niya dahil sa bigat nito. Pero sinikap niyang madala ito sa kama. Saka lang siya nakahinga na maluwag na maihiga niya ito sa kama. Hindi ko alam kung bakit ako ang gagawa nito. Problemadong nasapon niya ang noo. Napansin niya ang damit na nakalapag sa higaan. Mas lalo lang siyang namroblema. Ibig sabihin, binihisan niya rin ito. Ito bang sinasabing nilinisan niya? Hindi paglilinis ang gagawin niya. Hindi itong inaasahan niya. Kagat-labit na papikit siya ng mariin nang simulan niya ng tanggalin ang sinturon nito. Nakailang beses siya napabuntong hininga. Sa lahat-lahat ng minala sa araw na yon, bakit siya pang napili? Diyos ko po! Agad niyang binawi ang kamay ng aksidenteng naglanding ang kamay niya sa matigas at mahabang bahay. Yung bagay na nasa gitnang hita nito. Di niya kasi tinitingnan ang ginagawa niya. Kumakapa pa lamang siya. Ayan tuloy ibang nakapa niya. Nag-init ang mukha niya. Di niya alam kung makakatulog pa siya ngayon. Sana lang hindi magbabalik-balik sa utak niya ang nakapa niya ngayon. Basang-basa, siyang lumabas ng room. Walang sali-salita na agad siyang bumaba at nagbihis agad ng damit. Uuwi na siya. Wala na makakapigil pa sa kanya.